So ito, pababa. Sobrang tarik na ito. Dito yung pinakapatarik na kalsada dito sa Ibaras. Part pa to ng Ibaras kasi. Yan o. Grabe yung downhill. Kung nakikita ninyo, ayan o. Pinipiga ko yung throttle natin para mag-engage yung clutch at mag-engine brake tayo. Welcome sa panibagong nating adventure. Sa ride natin ito ay muli nating babalikan ang isa sa pinakamalamig at mataas na lugar dito sa Panay Island. Ito ang Tubungan, Iloilo. So ayan, malapit na tayo. Approaching na tayo sa Tubungan Landmark. So pwede na natin sabihin, welcome to Tubungan. Madadaanan natin ang pinakamataas na kalsada dito sa Antique. May experience natin ang sobrang lamig ng klima dito na siguradong magugustuhan ninyo sa inyong biyahe. Ayan, nandito na tayo guys. Malapit-lapit na tayo dito sa pinakamalamig at pinakamataas na kalsada dito sa may Antique. Nasa 1,000 plus meters above sea level itong kalsada na to. At muli nating papasadahan ang ginagawang kalsada sa boundary na San Nemeo, Antique at Ikabugaw, Ibaras, Iloilo. Pupuntahan din natin ang mga posible nating kampingan dito sa Barangay Igpaho, dito sa bayan ng Tubungan, na may kakaibang tanawin dahil sa 360 view ng mga kabundukan. Overlooking talaga kapag nakamping kayo dito ay kita mo lahat ng dumadaan, lahat ng daan, sabi rin yung malusutan or madaanan dito sa may Tubungan. Kita yung mountain ranges dito sa lugar natin ay sobrang maganda at sobrang taas. Kaya sana'y samahan niyo akong muli sa isa namang epic solo riding adventure dito sa Tubungan, Iloilo. Kaya tara, umpisahan na natin ang ating biyahe. Good morning mga padi, welcome ulit sa ating panibagong video dito sa ating YouTube channel. At ngayong araw guys ay magso-solo ride ulit tayo. So supposedly ay kasama sana si Chris Motovlog, kaso medyo may aberya lang tayong naranasan kahapon. Pumunta kami sa may kasal ni Papa 30, which is yung kasama namin sa Antique Motovloggers at sa Chill Squad. Ay na-crash yung drone niya, kaya nirescue nila hanggang ngayon yung drone. Hindi pa nila nakikita yung drone nila at hinahanap pa nila hanggang ngayon yung drone. So di siya nakasama ngayon sa ating ride. So anyway ay tuloy ating biyahe kahit wala tayong kasama. Namiss kong ka-ride si Chris, kaso yan wala tayong magagawa. Hindi naman pwede natin cancel tong ride natin dahil maganda yung panahon ngayon. At kung papaliban natin yung ride natin ay baka ulanin tayo next week ulit, no? So hindi tayo makapag-ride ulit. Kaya kapag magandang panahon nilubos-lubos ko na makapag-ride tayo para at least may ma-upload tayong video dito sa ating channel at may mapapanood kayo, no? So solo ride ulit tayo mga padi, no? Kasama ko pa rin kayo sa ating ride na to. Sana samahan nyo ako hanggang dulo dito sa ating ride at mailibot ko kayo dito sa may parte ng San Nemeo. At by the way, pupunta pa natin is Tubungan. Pupunta tayo ng Tubungan ngayon at explore ulit natin, no? Ilang taon na rin tayo nakabalik dyan sa may Tubungan. At papakita ko sa inyo kung anong update ng kalsada dyan at paano na bang itsura at ano na bang status ng mga kalsada dyan. So ngayon ay 8:30 ng umaga, no? At medyo malapit-lapit lang tong ride natin. So tingnan natin sa mapa natin. So meron tayong 37 minutes
na biyahe, no? Laki natin isang oras yung biyahe natin at 19 kilometers pang tatakbuhin natin. So sa mapa natin, ang tinuturo lang ng Google Maps ay Aningalan, no? So bali 19 kilometers lang simula dito sa may Sibalom at papunta ng Aningalan. Hindi kasi sakop ni Google Maps yung way papuntang Tubungan, yan sa may boundary ng Aningalan. So tinuturo ni Google Maps ay sa main highway dun sa may Hamtik at papunta ng Gimbal. So dyan yung alternate route na tinuturo ng mapa. Pero sa atin ay pwede tayong dumaan dyan sa Aningalan, no? May daanan na dyan. Kung hindi pa kayo na-update sa makalsada dyan sa may Tubungan, pwede na kayong dumaan dyan. Maliban na lang kapag umuulan. So kung mag-uulan dyan medyo maputik sa may boundary ng Tubungan, Igbaras at Aningalan, no? Medyo maputik yan. Pero ilang kilometers lang, mga di abot siguro ng 2 kilometers mararating na natin yung sementadong daan papakyat ng Igbaras at Tubungan. So kapag uulan, di ko lang sigurado, no, kung makpasable pa sa mga 4 wheels or mga motor yung daan dyan. Pero kaya naman guys, basta matibay lang loob nyo at preparado yung motor nyo, ay kayang kaya yan, makaalusot kayo dyan. Di ko lang sure sa mga 4 wheels, no, kapag tagulan. Pero kung summer gaya nito ay sure ball yan, makakadaan kayo dyan. So medyo malapit-lapit lang naman yung mga sementadong daan dyan. Di gaya dati na grabe yung mga daan dyan, di na ayos. Kaya di talaga passable sa mga 4 wheels. Ngayon ay pwede na. So solo ride ulit tayo mga pare. Pakita ko sa inyo at by the way, papakita ko rin pala sa inyo yung mga posible yung campingan dyan sa may Tubungan. May mga campsite na dyan So papakita ko sa inyo kung ano na ba ang pwede ninyong puntahan dyan sa Tubungan. Ano pa ba mga attraction dyan na pwede ninyong puntahan at makapag-rides kayo dyan, no? So dito na tayo sa may San Nemeo na ata, sa may Kadulo na ata o Barangbang, no? So let's go, dito tayo. Mata, ako lang magpakipanulong panay. Ito ka nay. So ingat kayo dito, may mga sirang kalsada pa. Taas na natin, no? Grabing mga ahonan to mga padi, Palik-kulikong kalsada, tapos puro ahon. Tapos habang umaakyat na tayo ng umaakyat, sobrang lamig na. Ay grabe yung lamig, Medyo nabibingin ako ng konti sa taas ng lugar. Ingat kayo dito guys, walang harang dyan, Mag-o-overshoot kayo dyan, sigurado. Slow down, road depression. Ingat kayo dito, maraming mga bitak na kalsada. Yan, advance warning. Taas na natin. Momentum kasi ginagawa ko mga pade, kaya medyo mabilis tayo. Kasi pahon to. Di lang ata sa camera natin, pero pahon to. Kaya medyo binibilisan ko ng konti para yung momentum ng motor natin makaakyat. Ganda ng view, Yan, Wow. Sabi, suot ko muna yung gloves natin guys. Sobrang lamig. Trick na trick ng araw pero sobrang lamig. So nakita niyo mga daan niya yan guys, namumuting daan dyan. Papunta yan ng Sitio Apong nung nag-camping tayo dyan. So kabilang side niyan ay dyan tayo dumaan dati, dun sa may Igdalakit. Yan, sa kabilang side na yan ay Sibalom na parte yan ng Antique, no? At dito naman ang side ay San Nemeo na. So sa gitna niyan ay dyan yung boundary. So ingat-ingat kayo dito. Papatalon talaga yung motor nyo dito. Ganda ng posisyon ng bahay, ganda ng view nya. Ganda ng posisyon ng bahay, no? Ganda ng view. Bukas mo na ang pintuan mo, bintana mo, ganyan yung view makita mo, grabe. Sobrang solid yan. So dito pa, grabe yung bato dito. Ito yung bagong tulay nila guys, dati yun sa kabila, parang bakal lang. So di makadaan yung mga truck dyan. So dito ay smooth na smooth, pero yung bato ay grabe.
Ah. Ah. So approaching tayo dito sa may parang mossy forest, dito sa may Aningalan. At malamig na area din dahil malilim. Ayan oh. Wow, dito pa sa entrance pa lang oh. Grabe no. Daming mga puno. Dito yung madalas tambayan ng mga riders kasi malamig dito na area. Dito yung mga stopoveran nila. Lalo na dyan sa may taas oh. Puno kasi ng punong kahoy dito. Lalo na pag tag-ulan, grabe sobrang lamig dito at malumot. Yan, grabe oh. Wow, aming mga puno. Hindi ka masisikatan ng araw dito sa may gilid. Kailangan alas 12 ng tanghali masisikatan ka na dito dahil ang daming mga puno. Tapos may mga puno ng pine trees na babata. Pine trees ba to? Yan o. Pine trees nga. Yan o. Tapos may mga baging-baging pa dyan o. Grabe. Tara, kat pa tayo. So di pa tayo tagos ng Aningalan. Ayan o. Welcome to Barangay Aningalan, the summer capital. Hindi ko sure kung anong daan yan o. Pakyat o. Pakong kasada din. Siguro doon sa kapila yung tagos niyan. So di ko sure kung paparaan tayo dito. Patubungan sir? Patubungan? Ito lang? Ah, sige. Thank you, thank you. So, diretso naman tayo kapag pupunta tayong Tabungan. Siguro kapag dito sa Aningalan ay meron ng environmental fee siguro or meron na sigurong babayaran tayo. So, kita naman yung view, grabe, sobrang solid oh. At ang lamig pa ng hangin mga padi. Lakas ng hangin pa. Diba sa Aningalan, dito yung mga kainan, pwede kayong kumain dito, mag stop over. Maraming mga pasyalan dito kaliwat kanan. Pwede kayong mag camping dyan or mag stay in dahil may mga rooms din naman sila dito. Kaya kapag inabutan kayo ng gabi dito sa Aningalan, wala naman kayong problemahin dito dahil marami namang matutuluyan. Yan, kahit direct yung araw mga pari, sobrang lamig, grabe. Tapos yung view natin, ayun o. Approaching tayo sa mga kabundukan dito. Mahigit isang taon na rin tayong hindi nakabalik dito mga padi. At try natin na explore ulit. Ay, sarado na, may net eh. Sinarado nila. May harang yung gate eh. Sarado yung Backlog Cave. Sigurado ipipreserve ulit nila kasi medyo parang baka may sira na or nasisira na siguro no. Kasi heritage site niya. Heritage site kasi yung Backlog Cave, kaya pinipreserve nila kapag alam nilang may mga sira-sira na pinipreserve na nila. So ninimitahan nilang mga taong pumapasok dyan dahil nasisira na. So ito yung guys, yung pinakamalamig na kalsada at pinakamataas. So na-video ko na ito dati at in-upload ko sa Facebook at sa YouTube din. In-upload ko to. Grabe, sobrang lamig guys. Windbreaker pa yung suot natin pero random ko pa rin yung lamig. Grabe. Ayan, nandito na tayo guys. Malapit-lapit na tayo dito sa pinakamalamig at pinakamataas na kalsada dito sa may Antique. Nasa 1,000 plus meters above sea level itong kalsada na to. Kaya nakita nyo sa liwat kanan natin sobrang maraming mossy trees at mossy forest dito sa may kaliwat kanan natin na sa tabi lang nitong kalsada na to. Ayan o.
Grabe. Solid oh. Woo! Grabe. Sobrang lamig. Grabe, sobrang lamig. Woo! Ata, medyo malakas yung hangin dito mga padi, kaya medyo di tayo nakakapalipad ng drone ng malalayo. Ata mataas kasi sobrang lakas ng hangin. Ata grabe yung lamig dito. Woo! Sobrang lamig. Di ko sure kung makakapalipad tayo ng drone mamaya dun sa may tubungan. Ata medyo malakas yung hangin. Wow, sobrang lamig dito mga padi. Kapag napadaan kayo dito ay dapat naka windbreaker kayo. Alas 9 na ng umaga pero sobrang lamig. Kapag naka jersey kayo dito is grabe, lulusot talaga sa jersey nyo to. Ito nga napakalamig na klima. Ayan o. Ito maraming taong namamasyal dito sa boundary guys. Mga turista siguro to. Yan. Ito yung boundary. Yan, sementado na mga padi. Pero sobrang lakas ng hangin dito. Ayan o. You are now leaving Antiquidio area of responsibility. So, sementado na hanggang diyan na sa may dulo guys, yung sementadong daan. No? So, medyo malakas yung hangin ngayon. At malamang hindi tayo makapalipag ng drone mga padi. So, wrong timing ulit tayo. Pero try natin mamaya. Pakita ko sa inyo yung view. At yun ay sobrang mahangin pa. Ayun, sobrang lakas ng hangin dito. Sobrang lamig. Wow, grabe, sobrang ganda oh. Papaligiran na yun ng mga puno at mayayabong na gubat. So dito yung naninirahan yung mga tawag yun ang ibon na ano, tawag ba dun? Kalimutan ko yung pangalan. Basta maraming mga species ng mga ibon dito guys na makita mo lang sa Mountain Province, Palawan. Dito yun matatagpuan din doon dito. Yung mga snail bird ba tawag? Snail horn? Hindi ko sure no. Basta nakalimutan ko yung pangalan eh. So kita nyo naman guys, so, walang katao-tao dito. Puro forest lang. At ang sobrang lamig dito. Ayan na. Ang rough road na kalsada. Tuyo siya mga padi ha. So maganda tong kalsada nila. Hindi na maputik. Yan, dito yung grabe yung putik eh, sa paahon na yan eh. Mabutit na semento nila. Diyan naman dahil maputik. At hirap talaga umakyat yung mga motor at sasakyan yan dahil sobrang putik. Dito, tuyo na. Ano, basic na lang to. Grabe, sobrang lamig mga padi. Suot ko na lang yung gloves ko. Ay, nako. Sobrang lamig. Di ko na matiis. At nagmamoist yung lens ko. Diba? Nagbablur na yung lens ko sa sobrang lamig. Ay kasi nagmamoist yung hininga ko. Grabe, palang nasa loob tayo ng rep mga padi. Oh. Diba? Tara. Yan na, nakita nyo na ba yan? Yan na lang yung natitirang rough road dito. Diyan na sa unahan ay sementado na. Wow, thank you Lord. So malakas yung hangin mga padi. Parati kasi mahangin dito. Kahit normal days lang, kahit walang amihan. Kasi ito yung shield ng hangin dito sa may Panay Island. Ito yung mga kabundukan na to. Ito yung nagbibigay ng harang, kumbaga. Kaya nagbabounce yung mga hangin dito, bumabalik sa atin sa Antique.
Kaya medyo mahangin talaga dito. Expected nyo na mahangin dito. Pero sa unahan, simentado na yan mga padi. Basic to sa inyo, kahit kaya na big bikes to. At kaya rin to ng 4 wheels. Hindi ko sure kung mga sedan kung kaya ito. Ito lang yung grabe oh. Kaya kung aakyat kayo dito guys, prepare nyo yung mga motor ninyo. Pwede rin kung mag-camping dyan oh. May mga bahay dyan, pwede kayong may na pa yung tulot, pwede kayong mag-camping dyan sa mga raw spot na yan oh. Kaso yung problema nyo mga ahas. Dito sa taas pwede rin kayong mag-camping oh. Dyan oh sa taas, pwede yan. May mga kubo dyan oh. Kung gusto nyo magkubo-kubo lang, pwede dyan sa taas. Tapos nangangin mga pati. Yung hangin niya pa medyo malamig. Pwede rin mag-camping dito sa taas oh. Ganda din oh. So tuturo ko sa inyo kung saan pwede campingan, para may idea kayo. So mahilig mag-camping dyan ay tuturo ko sa inyo. Ay sa ngayon ay hindi na naman tayo magka-camping dahil na-postpone yung camping nga ngayon natin ni Chris at ang Chill Squad na-postpone. So ngayon ay i-revolt ko lang muna kayo dito. Dito na tayo guys. Sementado na dito. Yun oh. Basic lang diba? Doon na kanina sa dalawang part na yon, mayroong maputik doon. So tinamin natin na tuyo pa. Basic lang naman. Pero kapag tagulan yan kapag 4 wheels nyo at di 4x4 di ko sure kung makakaakyat yan. Kaya timingan nyo talaga na tuyo yung kalsada dyan. At kung may contact kayo dito sa mga taga rito, ay pwede hingin nyo yung number para at least mag-travel kayo at pwede kayo tumawid dito, ay may abiso muna bago kayo dumaan dito. Yan, dito na, sementado na diba? Basic lang. Dati kita nyo yung mga previous vlog natin ay sobrang grabe yung daan. Malubak, kilid ng bangin, paputik. Yan yung mga daan dito sa Tubungan. Ngayon ay sobrang basic na. Pwede nang madaanan kahit mga small cc na motor at hindi 4x2 kapag wala lang ulan mga paan. Kung tagulan dito, nako, doon na lang kayo dumaan sa highway. Medyo delikado dito kapag tagulan at medyo madulas pa yung kalsada. Ito na yung entrance papasok ng Gichan Falls at mayroong mga turista din na dumadaan dyan no? Ano? Mababa na sila, diba? Ayun, grabe yung view. Napaka solid. Pasigsag na yung daan. Ingat kayo dito. Ano, maakyat na yung mga 4 wheels. Sobrang taas ng kayatan na to. Ano? Hindi ko sure kung kaya ng 4x2 to. Pero I think lakas ng loob lang talaga. At preparado yung sasakyan at konting pag-iingat. Grabe oh. Wow, sobrang solid man. Meron yung nang tatanim ng dapat tatanim nila dyan. Mais ba yan oh? Ginawa na lang na rice terraces yan. Grabe, taas ng mga mundukan dito. Maganda pa rin yung Tubungan mga padi. Mas visit to kapag gagawin kayo ng Antique. At kung nagawin kayo ng Iloilo, gusto niyo ng mountain view at napaka-scenic at overlooking na view, try nyo sa Tubungan o either sa Ningalan, Tubungan at Igbaras. Napakaganda ng view mga padi. Kasi naghahati to sa boundary ng Igbaras, Ningalan, Antique, San Emilio Antique at Tubungan. So either sa tatlo yan ay pwede nyo puntahan mga padi. Mahilig kayo sa nature, road trips at mountain view. Napaka solid na lugar na to. Tignan nyo naman yan mga padi oh. Wow, green na green yung harap natin. 3 layer ng mga kabundukan. Ayan oh. Wow, eto pa rin. Eto din oh. Napakataas. Ayan oh. Wow, napaka solid men. So ito,
pasulong na to guys, or pababa. Sobrang tarik na ito. Dito yung pinakapatarik na kalsada dito sa Igbaras. Part pa to ng Igbaras kasi. Yan o. Grabe yung downhill. Kung nakikita ninyo, ayan o. Pinipiga ko yung throttle natin para mag-engage yung clutch at mag-engine brake tayo. Ayan, para at least may kahit pa paano ala, landslide na dito nga oh. Landslide. Ala, grabe yung landslide dun oh. Naka-landslide na sa kanyang gilid. Grabe yung tarik nito mga padi. Tignan nyo naman yan, no? Wow! Grabe ang tarik! Wow! Wow, wowie! Oh, salamat. Thank you, Lord. Naka-safe tayo, naka-baba. So, tingnan natin dito yung status. So, ganun pa rin. Konti na yung tubig dito. Tapos dyan sa kabila guys, dito kanina sa may landslide, dun tayo sana titigil kaso nakakalula, delikado. So kitang kita dyan yung Miagos Falls at Giritsan Falls. Kaya napaganda ng view dito. At dyan sa may taas na kalsada, kitang kita yung falls na yan. So let's go. Kaya pa tayo. Wow. So approaching tayo dito sa may crossing. So crossing na patawid ng Igbaras. Yan, ganda ng view mga padi. Ganda ng mga kabundukan dito. So dito ay sa crossing na tayo guys. Ito sa kaliwa natin, papunta to ng Tubungan, sa bayan ng Tubungan. At diretso naman to sa may kanan natin ay Paigbaras na. Dito na way na to, Paigbaras to. So kaliwa tayo dito ay Patubungan na. So explore natin sa susunod na video natin yung Igbaras na part, sa kabilang part ng bayan nila. Akyatan to mga padi. Beloan natin, puro akyatan to. Grabe, akyatan to, B-Max. Woo! Woo, akyat pa. Grabe. Ilang kilometro, ilang meters nito, puro akyatan, no? Ayan, no? Iyaw na iyaw si B-Max eh. So kahapon kasi mga padi ay Valentine's Day. So alam nyo na kung anong date to. Pero ngayon yung iba namamasyal late yung kanilang Valentine's date, Valentine's ride. Dito sila pumunta sa Tubungan. At saan ba dito yung campsite na nakita natin? Yun dito campsite eh. So papakita ko sa inyo. Pwede naman kayo dito camp mga padi. Rose spot lang. Ganda ng ano dito, kalsada. Ayun, yun yung daan papuntang Igbaras. Nakapunta na tayo dati dyan, na video natin yan. Kung di nyo na napanood pwede nyo bisitahin yung mga videos natin, yung mga nakaraan. Sira to ng mga ulan, ka-landslide. Ito yung Mount Tambara, dito sa may kanan natin guys. Yan, yung inakyatin natin dati ni Papa 30. At dito yung campsite na sinasabi ko sa inyo. Ito sa kaliwa natin. Yan, ito yung Kalia 360 ata, Kamiya o Kalia 360. Yan, hindi ko sure kung bukas siya
or sarado. Ayan o, sa likod natin. So akitin natin dito kung anong view sa taas. So malamang walang tao dito, no. Dinaanan ng tubig, no. Kaya nagkaroon ng hukay. So try na natin akitin at makita natin yung view dito sa taas, kung maganda ba. Ayan, para wala pang tao ata, no. Wow, ito yung view. 360 talaga kita mo dito. Yan, no. Wow. Tapos may mga halaman pa ng sunflower. Grabe. Wow. So yan, touchdown tayo dito sa may Kalia 360 campsite, no. So ngayon ay sirado pa siguro dahil walang tao. Nakit natin to para mapakita sa inyo yung view dito. Yan, in case na gusto nyo mag-camping dito at mabalik na sa operation itong campsite na to, ay pwede nyo consider ito. Sobrang ganda ng view dito, overlooking mga buddy, oh. Taas na natin. Grabe yung view mga buddy. Yan, overlooking talaga kapag nag-camping kayo dito, ay kita mo lahat ng dumadaan, lahat ng daan, sabi rin yung malusutan or madaanan, no, dito sa may tubungan. Kita yan, yung mountain ranges dito sa likuran natin ay sobrang ganda at sobrang taas. Meron pa mga riders dito guys na dumarating at nilibot-libot dito sa may tubungan at papunta ng Antique, Aningalan. Grabe. So pakita ko man yung view dito, ah. So yan ang view. Yan. So yung paakyat ng signage na tubungan. Yan banda. Yan yung signage at landmark. Ayan. So yan, paikot yan. Kitang kita mo nga kabundukan yan, no? Kabundukan ng Panay Island. At medyo nag-yellowish na dahil pupunta na tayo ng summer. Yan. Kita ba yung mga view mga buddy, oh? Grabe. Grabe yung view, no? Dito pa lang. Tapos dito sa may kaliwa natin, punta yan ng Igbaras. Ayan, oh. Yung inakyat natin dati na wala pang tagos. May tagos naman yan, kaso trail lang. Hindi kaya nating motor. Tapos may mga shed, parang shed dito para sa camping. Yan. Sa ngayon ay hindi pa operated to kasi parang pinostpone nila yung operation nitong campsite. Hindi ko sure at hindi ko natanong sa admin nila kung anong reason, no? Pero at least nakita natin yung view dito sa campsite na to at nakyat natin. Wala kasing tao kaya wala tayong mapagtanungan at wala tayong nga ng abiso or kailan ba mag-ooperate itong campsite na to. Pero ganun pa man ay napakaganda ng view mga buddy, no? May sunflower pa dito, ang dami, oh. Yan. So ito yung posible yung gawing camping spot. At doon din pwede rin, no? So sa dinaanan natin kanina, pwede din doon mag-camping, oh. Diba? Meron din yung caretaker dyan, eh. Pwede rin mag-camping dyan. House spot. Pwede rin dyan, no? Ganda rin dyan. Sobrang solid. Pwede rin yan sa taas, oh. Pwede rin. Grabe, sobrang solid. Kaya kung mag-operate tong campsite na to ay pwede nyo consider itong camping spot na to.
Yan, dito naman sa likuran natin banda, ito yung kalsada. Yan sa baba. Kalsada yan, oh. Yan. Papunta ng ano yan eh. Igbaras. Yan. Taas niyan. Grabe. Sobrang solid, men. Tapos mayroong kainan dyan mga padi, oh. Hindi na kayo magugutom dyan kasi may mga kainan dyan, oh. Kay Auntie Bings. Shoutout kay Auntie Bings dyan sa may spot na yan, oh. Sa may karinderya na yan. Yan, parati kami kumakain. Try natin umakyat yan sa Chinese. At kung kumusta ba, kung ano ba status dyan sa part na yan, no? Ano bang mga pwede natin makita dyan, diba? Solid ng view mga padi. At kitang kita yung 360 at buong kabuuan dito sa may tubungan. Yan, no? Kahit umikot tayo ay walang harang. Kitang kita mo talaga yung part ng tubungan 360. Grabe, sobrang solid. Hindi ko sure kung anong at magkano yung rates dito at bayad mag-camping. Kasi wala pa tayong pwedeng mapagtanungan dito. At medyo caretaker dito, parang kubo. Kaso medyo walang tao hata dito, no? Parang walang tao eh. Tao po. Tao po. Walang tao. Ayan, so nag-message kami dito sa may page nila. Kaso hindi pa daw open ito. At close nila para sa mga campers dahil hindi ko nga natanong kung anong reason. Basta close nila yung campsite na to. Yan. So anytime o anumang araw o anumang buwan eh baka balik na to sa kanyang pag-ooperate at pwede natin ma-experience na mag-camping dito at maka-experience ng sunset at sunrise dito sa parte ng tubungan, di ba? Ayos na ayos yung view dito. Grabe, solid ang view. So dito na part na kabundukan eh papunta yan ng Antique. At dito naman sa part na to papunta yan ng Igbaras. Ayan sa daan na yan. At dito naman sa likod natin ayan, pabalik yan ng Iloilo. At ibang bayan ng Iloilo kagaya ng Gimbal. Ano bang ibang mga tagos na mga daan na yan. Basta part yan ng Iloilo. Ayan, dito tayo sa may gitna. Ayan, oh. So pwede na tayong maglibot dito or may option tayo na pwedeng puntahan or sakaling tumagos na yung Igbaras na way na yan, pwede tayong mamasyal sa Igbaras, pwede tayong pamasyal sa may Antique, no? At pwede rin tayong mamasyal dito sa may Iloilo, di ba? Kapag natagos na itong mga daan na to sobrang solid na at may option na tayong pwedeng puntahan. At marami pa tayong pwedeng puntahan dito sa may parte ng Panay Island kapag tatagos namin yung mismo mga daan na yan, no? Katulad nito ay hindi pa tagos to, hindi pa passable to. Ito passable na ito sa part ng Antique at dito sa Iloilo. Dito na lang sa Igbaras kapag nakompleto ng daan yan. At explore din natin dyan sa susunod ating video. Pupunta tayo sa may kapilang side at kung anong status na ba ng kalsada dyan at kung ano bang mga daan dyan at ano makita natin mga view, di ba? So abangan nyo sa ating next video. Pupuntahan natin ng kabilang side na yan. Doon tayo iikot sa kabila. So di pa pwedeng tagusin yan ng ating motor. So next time ay tatagusin natin yan, di ba? Ayos. You don't care about it, but the guys I've seen before. When I lead you to the dance floor, you should know I hope for more. Tara, diretso tayo sa may landmark. Wow, ganda ng view. Sobrang lamig pa. So marami din mga kainan dito mga padi. Pwede kayo makape dyan or kumain. Hindi ko sure kung mga weekdays ay may nagtitinda dyan. Basta Sunday sigurado may bukas yung mga kainan na yan. So ayan, malapit na tayo. Approaching na tayo sa Tubungan Landmark. So pwede na natin sabihin, welcome to Tubungan.
bago na kinasanage oh. Bagong pintura. So meron ng mga heart pati ito oh. Bago na. Tapos may mga lights, diba? So ngayon ay 10:30 pa lang ng umaga. So medyo malamig yung hangin yan. Ayan guys, may tourist rest area pa dyan no? Tapos may mga heart dyan. Pwede kayong pa-picture. At pwede rin kayong pumunta dyan sa may bundok na yan no? Sa hill na yan no? At pwede rin kayong ma-picture dyan. Scenic ng view dyan. Tapos dito sa view na to, ayan no? Taas na natin. Ayan no? Kita nyo yung mga daan na yan, pasigsag. Yan, pataas. Sobrang tarik yan mga pade, kaya ingat kayo dyan. At yan na yung bayan ng Tubungan. Yan, Tubungan na yan guys. Yung mga maraming mga, di ko sure. Basta parang barangay pa ata dyan no. Di ko sure no. Pero madami na ang community dyan sa ilalim. At ito yung sa may kanan natin Mount Tambara na to. Yan o, taas. Inakyat natin yan nung nakaraang episode natin sa video natin. Inakyat natin yan. Diba? Sobrang solid men. Sobrang lakas pa ng hangin. Lamig ng hangin mga kadyo. Sabi. Oh. Diba? Nang moist yung lens natin. So tabi lang tayo ng konti dito. Kasi mayroon ng picture. Tabi lang tayo ng konti dito sa kabila. So touchdown na tayo dito sa may Tubungan Landmark. At dito mayroon spot tayo makita dito sa likod. Magandang spot dito kasi overlooking at kitang-kita mong kabuuan ng Tubungan. So meron na umaakit pa. Umaakit pa dito mga riders. Dami mga riders na umaakit dito. Kasi sobrang lamig. Ayan. Dirig niyo ba? Yung mga motor. Ayan, umaakit sila. Meron mga community yan sa ilalim mo. Dan, yung mga bahay dyan. So grabe ganda ng view. Yung mga turista pa na umakyat dito. Ang dami. So yan, umakyat pa sila guys. Yan. Hiyaw yung motor no? Grabe kasi kurbada dyan. Yun nakaluga dito. Yan, mga turista dito. Ang dami. Dito po. So pwede nyo mag-camping yan sa taas gustuhin nyo. Pero mga community yan sa taas may bahay dyan. Pwede kayong kung yun ang permiso yan sa may Mount Tambara, pwede kayong mag-camping dyan. Kaso advisable mag-camping kayo dyan ay maganda yung panahon. And then dito mag-camping dito sa may sulok na to. Hindi pa natin natanong yung lalaki kanina kung pwede mag-camping dyan. I think pwede rin siguro. Dito pwede rin Ayan. So, maraming mga spot dito na pwede yung camping. Pwede rin yan dun sa kabilang side na yun spot na yun Pwede rin mag-camping dyan kaso mahirap puntahan yan. Kasi kabilang side ng Mount Tambara. Ayan, medyo malakas lang hangin ngayon So, ito ang view.
So meron ditong spot guys na pwede nyo tambayan para papicturan kasi overlooking na view. So yan, kita ko lang sa inyo itong part na to. Yan, ito yung pinakamatarik na akyatan yan sa Tubungan. Yan, pasigisag yan mga padi. So ingat kayo dito dyan bandaw, matarik yan. Grabe yung view. Wow, diba? Sobrang solid, diba? Yan yung mga solar para siguro sa building nyo yan. So grabe ganda ng view dito. Yan. So dun sa may kainang part na yan, ay dyan pwede kang tumambay dyan. At napakagandang spot dyan, magpa-picture dahil overlooking. Dito rin, parang solve na lang. Ganda rin dito. Solid din dito. Medyo madam mo lang yung itong part. So na kanina, dyan tayo nagaling kanina. So pwede ka mag-picture dyan. Kita mo yung bayan ng Iloilo. Yan, napapag na yung weather dito. Sobrang lamig na. Bali 1,000 meters pa lang elevation dito. Yan. Wala kasing temperature tong cellphone natin. Hindi ko malaman kung ilang degrees dito kasi sobrang lamig. So bali 1,000 yung elevation dito. Yan o, 1,000. Yan. Yan, pwede rin kayong mag food trip dyan no, sa may gilid. Kaso mayroon nagpipicture kaya yung parking area dito sa gilid na. So makita ninyo ay napaganda ng tanawin. So ito, tagos nito is Iloilo na. Ito na part Ayan, tapos na yan, papunta na yan ng Iloilo. So napaka-solid ng view mga padi. Sobrang lamig pa dito, grabe. Dapat may windbreaker kayo kapag pupunta kayo dito. Yan, sobrang lamig no. So ito yung nabago na. Itong Tubungan na signage, medyo pininturahan nila at naging maganda na. At mayroong additional na heart to no, pang heart na signage. At dun sa may tourist area din, mayroong heart din dun na pwede yung papicturan. Pero ang pinakapaboritong spot ay dun sa may pinakadulo na yun, sa bundok na yun no. Kitang kita mo kasi yung 360 na mga kabundukan niya sa likod. At medyo overlooking siya at mataas kasi na area, kaya maganda yung view dyan. Marami pang pumupunta dito. Grabe, napakasolid. Yan o, mga kasabayan natin. Diretso siguro sila sa Aningalan. Papabalik na tayo guys. At sana'y na-enjoy nyo itong ating short ride dito sa may Tubungan. At napafagi ang lugar na ito. Napakagandang paraiso para sa mga riders. At parang nasa ibang lugar tayo sa Pilipinas, diba? Tignan mo naman yan no? Yung nakakasawang balikan. Yan yun, pwede kayatin dyan no? Pwede rin kayo mag-camp dyan. Dyan, pwede rin dyan no? Sa taas. Yan, natagos na natin guys. Woo! Solid. Napagandang tanawin. Yan. Sa likod natin guys, napaganda ng mga buntok, diba? So yan, naway na gustuhan itong ride natin dito sa may parte ng Tubungan, Aningalan at Igbaras no. At naway napakita ko sa inyo yung posible ninyong campingan or ruta, or pwede ninyong bisitahin or mag-rides kayo o anong gagawin niyo dito. Kompleto dito, pwede niyo mag-camping, pwede niyo mag-rides, pwede niyo gusto niyo ng hiking, pwede rin dito no, may mga bundok na pwede nyo katin dito, yun no, may mga kabundukan. So alam nyo naman yung title ng video natin ito ay meron kayong posibleng campingan dito sa may Tubungan no. At kung gusto nyo mag-camp dito ay maraming mga pwedeng campingan dito sa parte ng Tubungan no. At kita nyo naman guys, grabe yung mga kabundukan dito, solid na solid. Timingan nyo lang ng magandang panahon para hindi masyado maputik yan sa part ng Antique. So dito sa Iloilo, kahit maulan, pwede na kayong makadiretso dito kung galing kayo sa Iloilo. Sa may San Emilio naman sa Antique ay medyo imposible na makatagos kayo dyan kung marami yung ulan, di ba? So napaka-solid ng view mga padi. So naway nagustuhan nyo itong lugar na pinupuntahan natin. At naway nagustuhan nyo itong view at mga lugar na pinupuntahan natin dito sa parte ng Antique. At
Igbaras at Tubungan dito sa Iloilo, no? So marami pang mga turista na dumadaan at tumatakos-takos lang, no? Either pumunta sila ng Tubungan or Aningalan sa Antique, natatakos-takos lang sila, di ba? So yan, dito na tapusin natin video. Maraming salamat. Kita-kits ulit sa next video at next adventure. Peace out. Pew! Grabe yung kiyatan to. Ayan o, ito na yung bato kanina. Nakita natin o. Palapit na pala tayo ng palapit sa bato na yan. Ito yung pala yung pinakamataas na inakyat ko siguro. Ito na yun. Sabi, taas o. Puro paliko-liko tayo. Pero akyat na akyat. At taas na natin o. Kakalula.